Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito Yussi Claire Castro, alam ko minsan nakita ko nag-comment si Yussi Claire Castro sa live ko. Yussi Claire, hindi ito unsolicited advice ito wag kang wag kang maghihinalkit at wag kang magagalit sa akin. Alam mo namang suportado ko ang lahat mong ginagawa, no? Kasi ang laki ng tulong mo bilang spokesperson ng Malacanang. Yung dati kasing Presidential Communications Office, sila Cesar Chavez, sila Garafel, si Louie Garafel, masyadong formal. Hindi nakikipagmardakulan, hindi nakikipagsagutan sa mga DDS, sa mga Duterte. Ha? Ha? Pero ngayon, nandiyan na si Yussi Claire Castro, bawat issue sa Malacanang, kay Marcos, kay Lisa Araneta, sa gabinete, sinasagot niya talaga. Tama lang yun. Hindi nakakapurma yung kaya galit na galit sa kanya yung mga DDS vloggers, yung mga trolls. Kasi nakikipagmardagulan talaga siya eh. Nakikipagsagutan siya. Kaya lang, ito lang yung sinasabi kong unsolicited advice. Piliin niya rin minsan yung mga dapat niyang komentaryuhan. Katulad ngayon, itong tungkol kay Anjo Iliana. Ang issue dito si Anjo Iliana kay Tito Soto. Dapat hindi na siya hindi na siya nag-comment doon. Kaya lang mayroon din naman talaga kasing comment itong si Anjo Iliana tungkol kay Marcos, kay PBBM na magpa-follicle test daw, no? Magpa-follicle test daw. Sabi kasi sabi ni Anjo Iliana, ewan ko bakit naman dinawit ni Anjo Iliana si Marcos doon sa issue niya kay Tito Soto. Ngiwi yung bangag issue o ginamit na naman. Anyway, ang comment lang natin, yon, masyadong cheap na na issue yon. Masyadong cheap. Yung nire-raise na issue rin ni Anjo Iliana kay Tito Soto, masyadong cheap din. Kaya nga sabi nga ni Tito Soto, wag na nating patulan yan. Ayaw ko na mag-comment yan. Ang comment ni Tito Soto sa press, yung Senate press, wag na nating pag-usapan yan. Bahala na siya dyan. Bahala na yan si Anjo Iliana kung anong niya. Kumbaga ayaw kong mag-comment yan. Pero si Claire Castro nag-comment. Sabi niya, walang kredibilidad, si Anjo Iliana. Yun lang. Kung si Senate President Soto hindi na nga nag-comment kay Anjo Iliana, kasi cheap eh. Siya bilang spokesperson ng Malacanang, hindi na siya dapat nag-comment doon. Piliin niya lang naman yung kailangan niyang komentaryuhan. Pwede niyang komentaryuhan yun sa vlog niya. Sa vlog niya. Pero yung halimbawa sa official press briefing, wag na. Kasi hindi na siya vlogger lang eh. Hindi na siya vlogger lang. Spokesperson na siya ng Malacanang. Kaya yung mga sasabihin niya, kailangan pinipili niya na rin kung anong kokomentaryuhan niya. Yung yung mga importante. Kasi pag mga cheap na rin ng mga topics, pang vlogger na lang. Hindi na wag na kasi siya eh. Hindi na siya tulad namin na vlogger lang. Na siya eh. Tagapagsalita ng Malacanang. So may kailangan na siyang may kailangan na siyang i-maintain din na anong tawag diyan? Yung na wag naman masyadong bumaba sa masyadong cheap na na mga issue o concerns, wag piliin niya rin. Piliin niya rin. Ako yun lang yung naano ko. Pero overall wag kang Yussi Claire Castro Magaling ang pagkaano. Kaya nga ako ayaw ko ring pumunta ka sa DOJ. Kasi may mga si Leila de Lima, sabi ni Congresswoman Leila de Lima, magaling kung magiging Justice Secretary si Claire Castro. Ako, kung sa galing na pwedeng maging Justice Secretary, walang problema. Magaling si Yussi Claire Castro. Kaya lang, magiging malaking kawalan sa Presidential Communications Office bilang spokesperson ng Malacanang kung mawawala si Yussi Claire Castro. Wala. Sinong papalit? Si Secretary Gomez? Hindi yun.
Iba ang role ni Yusek Claire Castro. Sa panahong ito na grabe ang attacks, grabe ang mga fake news, disinformation, kailangan ng isang tulad ni Yusek Claire Castro. Kaya ako kung ako lang, manatili ka na lang Yusek Claire sa ano, kailangan ka diyan. Walang ibang nakikita akong pwedeng pumalit sa iyo diyan eh. Pag umalis ka diyan, wala nang makikipagbardagulan. Makakabuelo na naman yung mga DDS na yan. Kaya lang yun na nga, ang maganda nga sa'yo, ang positive sa'yo, talagang sinasagot mo bawat issue. Pero ang ano ko naman, pag mga ganitong tulad nitong kay Anjo Eliana, wag mo na. Ha? Tama si Tito Soto. Tama si Tito Soto. Masyadong cheap na yan. Wag na nating komentaryuhan yan. Ay, ikaw pa naman, si Yusek Claire Castro pa naman, Malacanang. Malacanang. Hindi na nga lang kung si ano nga, ano lang, Senate President, ito, Malacanang, Palasyo ang ang rene-represent ni Yusek Claire Castro. Kaya kailangan niya ring ano, anuhin yan. Anyway, basta tayo sa ano, sa kabuuan, saludo tayo kay Yusek Claire Castro. Kahit nga sa pagiging DOJ Secretary, magaling sana siya. Pero sana manatili ka na lang sa PCO. Mahihirapan kung aalis ka diyan. Pero itong ano ko, suggestion ko tungkol dito kay Anjo Eliana at sa iba pang mga katulad, sana i-consider mo rin. Okay, at ako rin, natutuwa rin ako kay Yusek Claire Castro. Minsan nakita ko siya, nag-explain siya. Yung sabi ko, wag mo nang ipagtanggol si Romualdez. Kasi masyadong sensitibo yung issue niya kay Romualdez. Hayaan mo na si Romualdez magtanggol, mayroon siyang sariling spokesperson. May si Ace Barbers, di ba? Dati nung speaker pa si ano. Tsaka maraming staff, may sariling network yan sa media si Romualdez, kayang sagutin. Pero inexplain naman noon ni Yusek Claire Castro, sabi niya, hindi niya naman daw pinagtatanggol noon. Hindi naman pinagtatanggol si Martin Romualdez. Pinaliwanag niya yon na doon sa nag-guest siya sa Casillas, i-clarify niya yon na hindi naman gano'n. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, basta Yusek Claire Castro, nandiyan ang support namin sa iyo. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.